Filipino 5, Quarter 2, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay gamit ng pandiwa. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang gamit ng pandiwa. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makagagamit ng wastong pandiwa ayon sa panahunan, makapaglalarawan ng mga tauhan at tagpuan sa teksto, maipakikita ang pag-unawa sa pinanood o napakinggang teksto sa pamamagitan ng pagguhit at maisasalaysay na muli ang napakinggang teksto sa tulong ng mga pangungusap. Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Nagbabago ang anyo nito ayon sa panahon kung kailan nangyari o naganap ang kilos. Ito ay tinatawag na panahunan o aspekto ng pandiwa. Ito ay ang naganap, nagaganap, at magaganap. Tingnan ang mga halimbawa. Pansinin kung paano nagbabago ang anyo ng bawat salita ayon sa mga panlaping banghay na ginamit at panahunan nito. Una, pag-aralan natin ang mga panlaping banghay sa Sa aspektong naganap, isingit ang sa gitna ng unang pantig. Kung nagsimula sa patinig ang pandiwa, ilagay ang sa unahan. Halimbawa, lumapit, sumayaw, umawit. Ang salitang ugat ng lumapit ay lapit. Isiningit ang sa gitna ng unang pantig na la, kaya ito ay lumapit. Ganon din sa salitang sumayaw. Ang salitang ugat nito ay sayaw at isiningit ang sa unang pantig na sa, kaya ito ay sumayaw. Ang salitang ugat naman ng salitang umawit ay awit. Ito ay nagsimula sa patinig, kaya inilagay ang sa unahan nito. Umawit. Sa aspektong nagaganap, ulitin ang unang pantig ng salitang ugat at isingit ang sa gitna nito. Kung nagsimula sa patinig ang pandiwa, ilagay ang sa unahan. Halimbawa, lumalapit, sumasayaw, umaawit. Ang mga salitang ito ay nagaganap. Sa salitang lumalapit, inulit ang unang pantig ng salitang ugat at isiningit ang sa gitna nito. Kaya ito ay lumalapit. Ganon din sa salitang sumasayaw, inulit ang unang pantig at isiningit ang sa gitna nito. Sumasayaw. Sa salitang umaawit naman, inilagay ang sa unahan at inulit ang unang pantig. Kaya ito ay umaawit. Sa aspektong magaganap, ulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, lalapit, sasayaw, aawit. Kung inyo mapapansin, nawala na ang ngunit inulit ang unang pantig ng salitang ugat, gaya ng lalapit, sasayaw, aawit. Pag-aralan naman natin ang pangalawa, mga panlaping banghay sa mag, mang. Sa aspektong naganap, ilagay ang na, nag o nang sa unahan ng pandiwa. Halimbawa, naakit, naglaro, nag-ingat. Sa unang salita, ang inilagay na salita ay naakit. Ang salitang ugat ay akit. Sa pangalawang salita naman, inilagay ang naglaro. Ang salitang ugat ay laro. Sa pangatlong salita naman, inilagay ang
Ito ay dinugtungan naman ng gitling. Nag-ingat. Ang salitang ugat ay ingat. Sa aspektong nagaganap, ilagay ang nag o nang sa unahan ng pandiwa at ulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, nang aakit, naglalaro, nag-iingat. Sa unang salita, inilagay ang nang na may gitling at ang unang pantig ng salitang ugat ay inulit, nang aakit. Ganon din sa salitang naglalaro. Nilagyan ng nag sa unahan at inulit ang unang pantig ng salitang ugat na laro, naglalaro. Ganon din sa salitang nag-iingat. Inilagay ang nag at inulit ang unang pantig ng salitang ugat, nag-iingat. Sa aspektong magaganap, ilagay ang mag o mang sa unahan ng pandiwa at ulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, maaakit, maglalaro, mag-iingat. Ang salitang maaakit ay nilagyan ng ma sa unahan at ang unang pantig ng salitang ugat ay inulit, maaakit. Ganon din sa salitang maglalaro. Inilagay ang mag sa unahan at ang unang pantig ng salitang ugat ay inulit, maglalaro. Ganon din sa salitang mag-iingat. Pag-aralan naman natin ang pangatlo, mga panlaping banghay sa i, an, han, in o hin. Sa aspektong naganap, ilagay ang in sa gitna ng unang pantig. Kung nagsisimula sa patinig ang pandiwa, ilagay ang in sa unahan. Halimbawa, sinabi, tinapon, inalam. Sa salitang sinabi, inilagay ang in sa unang pantig, sinabi. Ang salitang ugat nito ay sabi. Sa salitang tinapon, inilagay ang in sa unang pantig, tinapon. Ang salitang ugat nito ay tapon. Sa pangatlong salita naman, inilagay ang in sa unahan, inalam. Ang salitang ugat nito ay alam. Sa aspektong nagaganap, ulitin ang unang pantig ng salitang ugat at ilagay ang in sa gitna nito. Kung nagsisimula sa patinig ang pandiwa, ilagay ang in sa unahan. Halimbawa, sinasabi, tinatapon, inaalam. Sa unang salita, inilagay ang in sa unang pantig ng salita at inulit ang unang pantig ng salitang ugat. Ganon din sa salitang tinatapon, inilagay ang in sa unang pantig ng salita at inulit ang unang pantig ng salitang ugat. Sa salitang inaalam naman, inilagay ang in sa unahan at inulit ang unang pantig ng salitang ugat. Sa aspektong magaganap, ulitin ang unang pantig ng salitang ugat at ilagay ang i sa simula nito. Para sa mga pandiwang banghay sa an, han, in o hin, ilagay ang in o hin sa dulo. Halimbawa, sasabihin, itatapon, aalamin. Kung inyong mapapansin, sa salitang sasabihin, ang hin ay inilagay sa dulo ng salita at inulit ang unang pantig ng salitang ugat. Sasabihin, ang salitang ugat ay sabi. Inulit ang unang pantig nito na sa. Sa salitang itatapon, inilagay ang i sa unahan at inulit ang salitang ugat, natapon, itatapon. Sa salitang aalamin naman, inilagay ang in sa dulo at inulit ang unang pantig ng salitang ugat, aalamin. Pag-aralan din natin ang pawatas. Ang pawatas ay panagano ng pandiwa na binubuo ng panlapi at salitang ugat. Ito ang tawag sa mga pandiwang hindi pa nababanghay sa iba't ibang aspekto. Ito ang magiging batayan ng anyo ng pandiwa. Halimbawa, basahin, matulog, kumain, tumayo. Pag-aralan natin ang chart na ito. Sa unang column ay ang mga pawatas na salita. Ang mga pawatas na salita ay isusulat natin sa anyong naganap para sa pangalawang column. Sa pangatlong column naman, isusulat natin sa anyong nagaganap
At sa pang-apat na column naman, isusulat natin sa anyong magaganap. Unahin natin ang salitang lapit, naganap, lumapit, nagaganap, lumalapit, magaganap, lalapit. Sayaw, naganap, sumayaw, nagaganap, sumasayaw, magaganap, sasayaw. Awit, naganap, umawit, nagaganap, umaawit, magaganap, aawit. Akit, naganap, naakit, nagaganap, naaakit, magaganap, maaakit. Basahin na natin ito ng tuloy-tuloy. Laro, naglaro, naglalaro, maglalaro. Ingat, nag-ingat, nag-iingat, mag-iingat. Sabi, sinabi, sinasabi, sasabihin. Tapon, tinapon, tinatapon, itatapon. Alam, inalam, inaalam, aalamin. Ngayon ay basahin ang isang maikling kwento na may pamagat na Ang Munting Gamu-Gamu mula sa Alab Filipino 5, page 63. Noon ay may dalawang gamu-gamu, isang munting gamu-gamu at isang malaking gamu-gamu. Kagaya ng lahat ng gamu-gamu, naaakit sila sa liwanag, kaya madalas silang lumalapit sa pinakamaliwanag na ilaw na kanilang makita. Kay ganda ng apoy ng kandila, sabi ni munting gamu-gamu. Mag-ingat ka, munting gamu-gamu, paalala ni malaking gamu-gamu. Maganda ang apoy ng kandila, subalit ito rin ay mapanlin lang. Kung mapapadikit ka sa apoy, baka matupok ang pakpak mo at hindi ka na makalipad. Hindi po ako natatakot, sagot ng gamu-gamu. Hindi niya alintana ang babala ng malaking gamu-gamu. Lalo pa siyang lumapit sa apoy ng kandila upang doon maglaro. Kay sarap ng pakiramdam kapag naglalaro ako malapit sa apoy ng kandila. Kay liwanag at kay init. Ngunit, bigla siyang napadikit sa ningas ng kandila at nalaglag siya sa mesa. Sinabi ko na sa'yo, munting gamu-gamu. Malungkot na sabi ni malaking gamu-gamu. Ngayon, hindi ka na makakalipad muli. Ngayon ay dumako na tayo para sa pagsasanay bilang isa. Puna ng bawat kolum upang mailarawan ang dalawang gamu-gamu. Gamitin ang mungkahing unang salita bilang simula. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang mungkahi, siya ay, ibig sabihin sasabihin natin ang pisikal na katangian ni munting gamu-gamu. Siya ay maliit. Si malaking gamu-gamu naman, sabihin natin ang pisikal na katangian. Siya ay malaki. Sumunod na mungkahi, siya ay, sabihin natin ang pag-uugali ni munting gamu-gamu. Siya ay matigas ang ulo. Sabihin naman natin ang pag-uugali ni malaking gamu-gamu. Siya ay maalalahanin. At ang panghuling mungkahi naman ay, ayon sa kanya, ang liwanag ay maganda. Ito ay ayon kay munting gamu-gamu. Kay malaking gamu-gamu, ayon sa kanya, ang liwanag ay mapanlin lang. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, tukuyin ang pandiwa sa bawat pangungusap. Isulat sa iyong sagutang papel ang naganap, nagaganap, at magaganap na pandiwa bilang pagtugon sa panahunan nito. Para sa unang bilang, kung nakinig ang gamu-gamu sa kanyang kasama, hindi sana nasunog ang pakpak niya. Ano ang pandiwa sa pangungusap na ito? Tama, ang pandiwa ay nasunog at ito ay nasa anyong naganap. Pangalawa, laging sinisikap ni Jessica na sundin ang payo ng nanay niya. Ano ang pandiwa sa pangungusap na ito? Tama, ang pandiwa sa pangungusap na ito ay
sundin, at ito ay nasa anyong naganap. Pangatlo, kung magkakamali si Aldrin, pagsasabihan siya ng kanyang kuya. Ano ang pandiwa sa pangungusap na ito? Tama! Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay pagsasabihan, at ito ay nasa anyong magaganap. Pang-apat, nagtatanong si Andrea kapag hindi niya naiintindihan ang utos ng kanyang lola. Ano ang pandiwa sa pangungusap na ito? Tama! Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay nagtatanong, at ito ay nasa anyong nagaganap. Panglima, hindi siya maliligaw dahil nakinig siya sa kanyang kuya bago siya umalis ng bahay. Ano ang pandiwa sa pangungusap na ito? Tama! Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay nakinig, at ito ay nasa anyong naganap. Para naman sa pagsasanay bilang 3, isulat muli ang kwentong Ang Munting Gamu-Gamo sa sariling salita. Gumamit ng mga pandiwa sa iyong kwento. Sa lungguhita ng pandiwang ginamit, isulat ang salaysay sa iyong sagutang papel. Narito ang rubric sa pagsulat ng salaysay. Anyo, pagsunod sa uri o anyong hinihingi. Balarila, wastong gamit ng wika o salita. Baybay, bantas, estruktura ng mga pangungusap. Organisasyon, lohikal na daloy ng mga pangyayari. Tiyak na balangkas na ginamit sa pagsasalaysay. At malikain o pagkamalikain, katangi-tanging estilo sa pagsulat. Para naman sa pagsasanay bilang 4, piliin ang letra ng angkop na pandiwa na bubuo sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, isa-isang patlang ang mga panauhin ni Kate. A. Dumarating. B. Dumating. C. Darating. Ano ang tamang pandiwa? Magaling! Ang tamang pandiwa ay A. Dumarating. Pangalawa, patlang, silara ng masagana at masarap na pagkain sa mga bisita. A. Naghanda. B. Naghahanda. C. Pinaghandaan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Naghanda. Para sa bilang 3 hanggang 4, kahit na malakas ang ulan, patlang pa rin si Lara para patlang pa ng prutas. Para sa unang patlang, A. Lumabas. B. Lalabas. C. Lumabas. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Lumabas. Para naman sa pang-4 na bilang, A. Bumili. B. Nagbili. C. Magbili. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Bumili. Para naman sa bilang 5 hanggang 6, kinulang pa ng upuan para sa mga bisita, kaya patlang pa rin si Arnold para patlang sa multipurpose. Para sa bilang 5, A. Humakot. B. Naghakot. C. Hinakot. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Naghakot. Sa bilang 6, A. Dala. B. Dalahin. C. Dalhin. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay C. Dalhin. Para naman sa bilang 7 hanggang 8, patlang ng ilang bisita ang taong patlang nila sa kanilang pakay. Para sa bilang 7, A. Hinanap. B. Naghanap. C. Maghanap. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Hinanap. Para naman sa bilang 8, A. Kakausapin. B. Kakausap. C. Kausap. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Kakausapin. Para naman sa bilang 9 hanggang 10, patlang,
na ng linaw ang pakay ng mga bisita kapag patlang na sila. Para sa bilang siyam, A. Nagkaroon, B. Magkakaroon, C. Magkaroon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Magkakaroon. At sa bilang 10, A. Nagpulong, B. Makapagpulong, C. Nagpupulong. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Makapagpulong. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 5. Umisip ng isang kwentong nabasa o kwentong napanood tungkol sa pagharap sa isang hamon o suliranin sa buhay ng isang mag-aaral. Iguhit ang iyong napanood na sumisimbolo na naging matatag sa pagharap sa buhay. Pagkatapos, sumulat ng 2 hanggang 3 pangungusap na nagpapaliwanag kung bakit ito ang napili mong simbolo. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga bata, kayo na lamang ang umisip ng sarili niyong kwento sa inyong nabasa o kwentong napanood. At para naman sa pagsasanay bilang 6, puna ng patlang, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Batay sa aking napag-aralan, may 3 panahunan ang aspekto ng pandiwa. Ito ay ang mga sumusunod. Una, naganap. Pangalawa, nagaganap. At pangatlo, magaganap. Tandaan! Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Nagbabago ang anyo nito ayon sa panahon kung kailan nangyari o naganap ang kilos. Ayan mga bata! Nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!